Magandang hapon po. Happy 27th Lord's Day. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Amang Banal, kami po ngayon ay nagagather bilang iglesia na tinubos mo, Panginoon. Kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Kaya ang dalangin namin, patuloy mo po kaming tulungan upang maunawaan namin ang mga salita mo. May sa puso ang mga salita mo at may sa buhay namin ito. Banal na Santong Espiritu, illuminate our hearts, illuminate our eyes, and that we may see the truths in your words. Your words are life, O Lord. Kaya kami patuloy na lumalapit sa salita mo. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo sa pagbasa po ng ating passage na pagbubulayan ngayong hapon sa James 1, verses 1 to 4. Akin pong babasahin sa English Standard Version. Ito po ang salita ng Diyos na sa atin ay nagpapalaya at nagpapagaling. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes in the dispersion, greetings. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Maraming salamat po. Halos bawat kultura po ay may kwento tungkol sa isang lugar na may ganap na kaligayahan. Sa Griego, tinatawag po nila itong Elysium, isang paraiso ng kapayapaan at kagalakan. Marahil nabasa na rin natin ang alamat ni King Arthur. Meron pong isang isla na puno ng kagalingan at kasaganaan, tinatawag nilang Avalon. At sa contemporary literature naman, makikita natin, mababasa natin yung Shangri-La. Ito po yung pinanggalingan ng pangalan ng mga hotel. Isang nakatagong lupain kung saan tila walang pagdurusa, walang takot at walang katapusan ng kapayapaan. Magkakaiba man po ang pangalan ng mga lugar na ito, may iisang ipinapahiwatig, likas po sa ating tao, sa atin bilang tao, ang paghahanap ng kaligayahang hindi kumukupas. Sa Biblia, hindi matatagpuan sa isang lugar ang kaligayahan, ngunit sa isang persona. Ang sabi ng Psalm 16:11, sinabi ni David, "You make known to me the paths of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Ngunit, ang realidad po ng buhay, hindi ipinapangakong ang bawat Kristiyano ay ligtas po sa mga pagsubok. Sa halip, normal ang mga pagsubok na dumarating kahit sa ating buhay bilang mananampalataya. Ang tanong po ngayon, kung dumarating ba ang pagdurusa, napuputol po ba, natatapos po ba ang kaligayahan o kagalakan? Ngayong hapon po, magsisimula tayo ng isang series sa Aklat ng Santiago. Makikita natin sa pambungad ng liham sa Santiago 1:1, ipinakilala sa atin ang author at recipient ng liham. Ang author ay simpleng nagpakilala bilang si Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Bagamat po may mga ilang Santiago sa bagong tipan, karamihan po sa mga scholar ay naniniwalang ang Santiagong tinutukoy ay ang kapatid ni Jesus, na naging pangunahing pinuno ng iglesia sa Jerusalem. Ngunit kapansin-pansin na hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili bilang kapatid ni Jesus. Sa halip, ang kanyang pagkakakilanlan ay kanyang inugat sa kanyang pagpapasakop kay Kristo bilang kanyang alipin. Ito ang tunay na batayan ng kanyang otoridad. Kaya po, ang liham na ito ay may otoridad din para sa atin.
Ang liham ay sinulat hindi rin para sa isang partikular na iglesia, kundi sa 12 lipi sa diaspora. Yan po yung nakasaad sa Santiago 1:1. Sila po ang mga Kristiyanong Hudyo na nangalat dahil sa matinding pag-uusig. Kung matatandaan po natin, matapos mamatay si Stephen, sa Acts 8, nagkalat po ang mga mananampalataya mula sa Jerusalem. Nagtungo sila sa Judea, sa Samaria, at maging sa iba't ibang bahagi ng Imperyong Romano. Bagamat magkakalayo po sila ng lugar, nanatili po silang isang bayan ng Diyos. Tayo po ngayon ay isa rin pong diaspora. Ngunit ang ating pagiging diaspora ay hindi na lamang po usapin ng lokasyon, kundi ng ating identity. Ang mundo pong ito ay hindi ang ating tunay na tahanan. Kaya tulad ng mga mamabasa ni Santiago, tayo po ay elect exiles of the dispersion. 1 Peter 1:1. Tayo po ay tinatawag din na mamuhay bilang sojourners and exiles. 1 Peter 2:11. We do not conform to this world because we desire a better country, a heavenly one. Hebrews 11:13-16. Nasa mundo po tayo, ngunit hindi tayo kabilang dito. Our citizenship is in heaven. Philippians 3:20. Habang tayo ay naghihintay ng consummation ng kingdom ng Lord dito sa lupa, nananatili pong napapanahon ang tema ng aklat ni Santiago. Ito po ang tema ng aklat. Inuhubog ng Diyos ang kanyang mga anak tungo sa spiritual maturity upang ang kanilang pananampalataya ay makita sa bawat aspeto ng kanilang buhay. God matures His people so that their genuine faith is displayed in every area of life. Ito po ang makikita natin sa bawat chapters ng pag-aaralan natin sa aklat ng Santiago. Makikita din natin agad ang temang ito sa unang bahagi ng liham. Hindi po nagsimula si Santiago sa usaping doktrina o moralidad. Nagsimula po siya sa realidad ng suffering na nararanasan ng bawat mananampalataya. Ito po ang mensahe ng ating sermon ngayong hapon. Bilang mga mananampalataya, maituturing nating kagalakan ang mga pagsubok sapagkat kumikilos ang Diyos sa gitna ng mga ito at sa pamamagitan ng mga ito. We as believers can count trials as joy because God works in and through trials. Mula po sa ating passage, dalawang katotohanan tungkol sa kagalakan ang ating pagbubulay-bulayan. Point 1, our perspective on trials. Point 2, God's purpose to trials. Madali pong tandaan, dalawang P, perspective and purpose. Tayo po yung dumako sa point 1, our perspective on trials. Sa verse 2 po, kapansin-pansin na si Santiago ay nagsimula sa isang utos. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind. Ipinapakita nito ang urgency na nais ituwid ng Diyos ang ating pananaw sa mga pagsubok. This leads us to our biblical principle for our first point. Tinatawag ng Diyos ang mga mananampalataya na ituring na kagalakan ang mga pagsubok. Believers are called to count trials as joy. Mapapansin po natin, hindi sinabi ni Santiago na feel it all joy, kundi count it all joy. Ang salitang count ay tumutukoy sa isang judgment. Sa ibang English word, consider or regard. Dito po, hindi binabago ang mismong pagsubok, ngunit ang binabago po ay ang paraan ng pagtingin natin sa pagsubok. Hindi rin po tayo inuutusan na baguhin natin ang ating mga sitwasyon, ang ating mga kalagayan. Inuutusan tayong baguhin ang ating pananaw
ayon sa sinasabi ng Diyos. Isipin po natin ang isang X-ray. Kapag tinitingnan ito ng isang ordinaryong tao, wala po siyang maintindihan dito. Ngunit kapag ipinaliwanag na po ito ng doktor, pareho pa rin po ang larawan, ngunit iba na ang pagtingin po ng pasyente rito. Hindi nagbago ang X-ray, nagbago ang pananaw dahil sa ekspertong interpretasyon ng doktor. Ganito ang ginagawa ni Santiago. Hindi niya po inaalis ang pagsubok. Hindi niya rin po tinatanggal ang sakit ng pagsubok. Binibigyan niya tayo ng pananaw, ng tamang pananaw sa pagsubok. Kasi kung hindi po natin sadyang isipin ang mga pagdurusa ayon sa salita ng Diyos o sadyang tanawin ang mga pagdurusa ayon sa salita ng Diyos, ang mga pananaw po ng mundo ang huhubog sa atin. Sa naturalistic worldview, sinasabing walang Diyos na may layunin sa mga nangyayari sa buhay. Kaya ang karaniwang payo nila, ganyan talaga ang buhay. Para sa kanila, ang pagdurusa ay bahagi ng buhay at wala itong malalim na kahulugan. Sa prosperity worldview, sinasabing kung talagang pinagpala ka ng Diyos, hindi ka dapat nagdurusa. Kaya kapag may pagsubok, sinasabi nilang kung may sapat kang pananampalataya, hindi ka magdurusa. Sa Stoic worldview, sinasabing ang pagdurusa ay dapat tiisin ng tahimik. Kaya ang payo nila, tatagan mo lang ang loob mo. Sa halip na dalhin ang sakit sa Diyos, pinipilit nilang itago ang nararamdaman. Sa karma, sinasabing ang pagdurusa ay kabayaran sa nagawang mali. Kaya madalas marinig, karma mo yan. Ang suffering po ay nakikita bilang parusa, hindi po bilang pagkakataong ginagamit ng Diyos para tayo'y lumago. Sa victim worldview, sinasabing ang pagdurusa ang siyang humuhubog sa pagkatao. Kaya may mga nagsasabing, ganito talaga ako dahil ganito ang mga pinagdadaanan ko. Dahil dito, sakit ang nagiging sentro ng kanilang pagkatao sa halip na biyaya ng Diyos. Ngunit iba po ang sinasabi ni Santiago sa atin. Hindi tayo tinawag na tingnan ang suffering ayon sa pananaw ng mundo. Tinatawag niya tayo na tingnan ang suffering ayon sa pananaw ng Diyos. Ito ang biblical worldview. Ang pagdurusa ay hindi kataka-taka o walang kabuluhan. Sa ilalim ng soberanong pamamahala ng Diyos, ang bawat pagsubok ay may layunin. Kaya po magalak tayong mga mananampalataya sapagkat sa gitna ng pagsubok, maaari po tayong makaranas ng kagalakan. Hindi po sinasabi ni Santiago na ang mismong pagsubok ay masaya. Hindi rin tayo inutusang magkunwaring masaya o ngumiti habang nasasaktan. Ang joy na tinutukoy dito ay hindi nakabatay sa ating nararamdaman, kundi sa ating kaalaman tungkol sa Diyos. Ito ang kagalakang nagmumula sa pagtitiwala na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi pa natin nakikita ang kanyang ginagawa. Ang punto po, hindi tayo nagagalak dahil masaya ang pagdurusa. Hindi po natin niro-romanticize ang suffering. Nagagalak tayo dahil ang Diyos ay may mabuting layunin sa ating mga pagdurusa. Pansinin din po natin ang sinabi ni Santiago, when you meet trials of various kinds. Ang mga pagsubok ay dumarating po sa iba't ibang anyo at antas. Walang mananampalatayang ligtas sa mga ito. Hindi pinipili ng pagsubok ang edad, katayuan sa buhay, o level ng faith. Ang totoo, lahat tayo na nasa bulwagang ito ay may kanyang pagsubok na hinaharap ngayon. Maaaring isang asawang lalaki o babae ang dumaranas ng alitan sa kanilang marriage.
Isang ama ang nabibigatan sa paghahanap buhay upang maitaguyod ang kanyang pamilya. O isang ina ang napapagod na sa pag-aalaga sa kanyang tahanan at pag-aalala sa kalagayan ng mga anak. Isang anak ang nakakaranas ng tukso, pangungutya dahil sa kanyang estado ng buhay, anyo o pananampalataya. O isang lolo o lola ang humaharap sa karamdaman, panghihina ng katawan o pangungulila sa isang mahal sa buhay. Ang iba naman ay maaaring dumaraan sa paghihirap sa pananalapi, pagkawala ng trabaho, pagkabigo, o mga panalangin tila hindi pa sinasagot ng Diyos. Ito po ang comfort para sa bawat isa sa atin. Ang mga suffering ay tinawag na trials. Sapagkat sa kamay po ng Diyos, ang mga ito ay hindi random at walang kabuluhan. Tulad po ng isang pana o araw na may aim, kaya pinakakawalan, ang ating Ama sa Langit ay may layunin sa bawat pagsubok na kanyang pinahihintulutan. Hindi niya po sinasayang ang anumang luha, sakit o paghihirap ng kanyang mga anak. Ginagamit niya maging ang ating pagdurusa upang subukin at patatagin ang ating pananampalataya, upang patayin ang mga natitirang kasalanan sa ating buhay at unti-unti tayong ihubog sa larawan ni Kristo. Magkakaiba man po ang anyo ng ating mga pagsubok na hinaharap ngayon, iisa ang panawagan ni Santiago sa bawat isang mananampalataya. Count it all joy. Hindi madaling sumunod sa utos na ito, lalo na kung aktwal tayong dumadaan sa pagsubok. Kaya linalayan natin ang mga ito bilang aplikasyon. Una, huwag tayong humatol ayon sa ating nararamdaman. Ang sakit na nararanasan natin habang tayo'y sinusubok ay totoo, ngunit hindi ito ang buong katotohanan. Pangalawa, humatol tayo ayon sa sinasabi ng Diyos. Ang kanyang salita ang nagbibigay ng tamang pananaw sa ating mga pagsubok. Sa huli, magtiwala tayo sa layunin ng Diyos. Maaring hindi natin agad makita ang kanyang ginagawa, ngunit siya ay nangangako na gagamitin niya ang bawat pagsubok para sa ating paglago. Nakita na po natin ang utos ni Santiago na count it all joy. Ang utos na pong ito ay may matibay na ground o pundasyon. Ito ang punto ng verses 3 and 4. Balikan po natin ang verses 3 and 4 ng ating passage. Ang sabi po doon, "For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing." Pagkatapos pong ituwid ni Santiago ang ating pananaw sa verse 2, sa verse 3 and 4 naman, ibinibigay niya ang batayan o ground ng kanyang utos, ang rason ng kanyang utos. Ang atin pong kagalakan ay hindi nakabatay sa mismong pagsubok, kundi sa nalalaman natin na may disenyo ang Diyos sa mga pagsubok na ito. Ito po ang punto ng for you know. Nalalaman natin, nalalaman ninyo. This leads us to our biblical principle for our second point. Ang bawat pagsubok na pinahihintulutan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak ay may mabuting layunin. God has a purposeful design for every trials He allow in the lives of His children. Verses 3 and 4 will show us God's twofold design for trials. Una po sa verse 3, the trials are God's process in producing steadfastness. Second, sa verse 4 po, trials have a goal or end concerning steadfastness. Bago po ito, may magandang paglalarawan po si Thomas
Manton, isang Puritan po, sa steadfastness o pagtitiis. Una, ang atin pong pagtitiis ay nahuhubog sa maraming pagsubok. Hindi po agad nagiging ganap ang ating mga pananampalataya at pagtitiis. Ginagamit ng Diyos ang marami at paulit-ulit na pagsubok upang tayo ay patatagin. Tulad po ng isang piloto na nasusubok sa gitna ng bagyo, ang tunay na pananampalataya ay nahahayag sa gitna ng matitinding pagsubok. Kaya huwag agad tayong sumuko sa unang hirap. Sa Hebrews 12:4 sinabi, hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa pagbubuwis ng inyong dugo. Gaya rin ni Job, sinabi niya sa Job 13:15, patayin man niya ako, sa kanya pa rin ako aasa. Nagpapakita po ang mga ito ng pagtitiis sa gitna ng napakaraming pagsubok. Ikalawa, ang pagtitiis ay dapat ipagpatuloy hanggang sa wakas. Hindi po sapat na magsimula ang pananampalataya. Kailangan din po itong magpatuloy. Sinabi ni Jesus sa Luke 9:62 na ang lumilingon sa likod habang naglilingkod ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. No one who puts his hands to the plow and look back is fit for the kingdom of God. Kaya habang tayo nabubuhay, patuloy nating sanayin ang ating pagtitiis. Huli, kapag pinahintulutan nating gawin ng pagtitiis ang buong gawain nito, may layunin po itong mararating. Hindi layunin ng Diyos na manatili tayong mahina sa pananampalataya. Nais niya tayong maging ganap at matatag. Kaya sinabi sa Hebrews 6:12 na tularan natin ang mga sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis ay nagmana ng mga pangako. Let us now look into trials as process of producing steadfastness. Tingnan po natin ang mga pagsubok bilang isang proseso sa pagbibigay ng pagtitiis, sa biyaya po ng pagtitiis. Nais ko pong bigyan diin ang bagay na ito. Sa verse 2 po, nabasa nating, count it all joy when you meet various trials. Ang salitang ginamit po para sa trials ay peirasmos. Ito po ay tumutukoy sa iba't ibang pagsubok. Maaari pong pag-uusig, persecution, kahirapan, karamdaman, pagkawala, at iba pang anyo po ng pagdurusa. Ngunit po sa verse 3, hindi na peirasmos ang ginamit. Ang ginamit ay dokimion. Kaya po ang rendering na makikita nyo po sa mga English Bibles, instead of trials, the testing of your faith. Ito po yung mga ginamit ng English Bibles, isa na ang ESV. Ipinapakita po nito sa atin na si Santiago po ay hindi na nakatuon sa mismong pagsubok, yung peirasmos, kundi siya ay nakatuon sa ginagawa ng Diyos sa pamamagitan nito, o dokimion, testing of faith. God is now testing our faith in Him. Peirasmos is the testing circumstance. Ito po yung pagsubok na nararanasan natin. Dokimion is the testing process. Ito po yung proseso na ginagawang pino ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Isipin ninyo po ang ginto. Hindi po apoy ang layunin. Ang layunin po o dokimion ay maging pinong ginto. Kaya po hindi sa pagsubok o peirasmos natatapos. God ordains both the end and the means to the end. Inordina po na ng Diyos na tayo mag-mature spiritually. Gayon din po naman, inordina niya ang means to that end. Ang testing po ng ating mga pananampalataya through trials. Sa same verse po, napapansin ninyo, bakit kaya pag pananampalataya ang binibigyang diin?
Hindi po sinasabi na ang sinusubok sa atin ay pag-ibig, pag-asa, o iba pang Christian graces. Ito po ay dahil ang pananampalataya, ang biyaya sa likod ng ating pagkapit kay Kristo at sa lahat ng kanyang pangako. Ito rin ang natatanging instrumento ng ating justification o pag-aaring ganap. At ito rin po at mula sa ating pakikipag-isa kay Kristo sa pananampalataya ay lumalago pa ang ibang Christian graces tulad ng pag-asa, pag-ibig, pagtitiis, at pagsunod sa Diyos. Kaya naman po tinawag ni Thomas Manton ang faith na primary grace. Hindi po katakatakang ang pananampalataya ang madalas na sinusubok. Alam po ni Satanas na kapag nayanig ang ating pananampalataya, nanganganib ding manghina ang ating pag-asa, pag-ibig at pagsunod. Ngunit iba ang layunin ng Diyos. Hindi niya sinusubok ang ating pananampalataya upang sirain ito, kundi upang linisin at patatagin ito. Kaya nga sinabi ni Santiago, ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Sa verse 4 po, makikita natin, hindi sa pagtitiis natatapos ang Diyos. Sinabi niya, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Inilatag po dito ni Santiago ang goal o end ng pagtitiis, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ang isa pong mananampalataya na spiritually mature ay hindi nakokontento sa kanyang kasalukuyang kalagayan, kundi patuloy na naghahangad na lumago sa kanyang relasyon kay Kristo. Gaya po ni Pablo, ang hangarin niya ay higit pang makilala ang Panginoon, that I may know Him and the power of His resurrection and may share in His sufferings, becoming like Him in death, that by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. Kaya hinihikayat po tayo ng Hebrews 6:1, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Hinihikayat tayo na magpatuloy tungo sa maturity. Ang maturity ay hindi nakikita sa isang bahagi lamang ng ating buhay. Hinuhubog ng Diyos ang buong pagkatao ng Kristiyano. Kaya sinabi sa 1 Peter 1:15, magpakabanal kayo sa lahat ng inyong pamumuhay. At sa 2 Corinthians 8:7, as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you. Hinihikayat po tayong sumagana sa bawat espiritual na biyaya, sumagana sa pananampalataya, sumagana sa pananalita, sumagana sa kaalaman, sumagana sa pag-ibig. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang magkaroon tayo ng tamang kaalaman, kundi ng isang buhay na sumasalamin kay Kristo sa lahat ng aspeto nito. Ang maturity po ay hindi pansamantala. Ito ay pananampalatayang nananatiling tapat hanggang sa wakas. Kaya nagbabala po ang 2 John 8, watch yourselves so that you may not lose what we have worked for but may win a full reward. Huwag po mawala ang ating mga gantimpala at ipinaalala ng Ezekiel 18:24 ang panganib ng pagtalikod. Ang sabi po doon, but when a righteous person turns away from his righteousness and does injustice and does the same abomination that the wicked person does, shall he live? None of the righteous deeds that he has done shall be remembered, for the treachery of which he is guilty, and the sin he has committed, for them he shall die. Ang tunay na maturity po ay hindi lamang makikita sa simula, kundi
sa matapat na pagtatapos. Therefore, let us put to death the unbelieving heart that refuses to trust God's purpose in suffering. Ang unbelieving heart po ay maririnig natin sa mga murmuring statements na katulad nito. Sa panahon ng pagsubok, may nagsasabing, hindi ito makatarungan. Bakit hinahayaan ito ng Diyos sa akin? Sa halip ng pagtiwala sa karunungan ng Diyos, hinahatulan natin ang Panginoon batay sa ating nararamdaman. Minsan, kung mahal talaga ako ng Diyos, hindi niya ito hahayaang mangyari. Sinusukat natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kalagayan, hindi sa ginawa ni Kristo sa Jesus, ni Kristo sa krus. Ako na lang ang bahala sa sarili ko. Sa halip na maghintay sa probisyon ng Diyos, gumagawa tayo ng maling paraan upang makuha ang gusto natin. Hindi ko na kaya, hahanap na lang ako ng ibang pampalipas ng sakit. Sa halip na lumapit sa Diyos, naghahanap tayo ng aliw sa mga bagay na hindi naman tunay na makapagbibigay ng kapayapaan. Ano pang silbi ng pagsunod sa Diyos kung ganito rin ang mangyayari sa buhay ko? Nagsisimula tayo magreklamo at magtanim ng sama ng loob laban sa Diyos. Ito po ang mapanganib. Hindi na ako magsisimba, hindi na ako mananalangin, hindi na ako magbabasa ng Bible. Wala rin namang nangyayari. Sa halip po na tayo lumapit sa Diyos sa panahon ng pagsubok, lalo tayong lumalayo sa Kanya. Isang warning, mapanganib po kung magsimula na ang ating mga puso'y magduda sa kabutihan, karunungan at layunin ng Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi tayo pinababangyaan ng Ebanghelyo sa ating kawalan ng pananampalataya. Itinuturo tayo nito kay Kristo. Noong tinukso si Jesus sa ilang, nagtiwala siya sa salita ng Ama at hindi siya sumuko sa tukso. Sa hardin ng Getsemani, kahit alam niyang haharap siya sa krus, sinabi niya, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang masunod. Sa pagdurusa, tiniis niya ang krus dahil sa kagalakang nasa kanyang harapan. At kahit siya ay iniinsulto at pinahihirapan, patuloy niyang ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa Ama na alam niyang laging gumagawa ng tama. Dahil tapat po si Kristo, may pag-asa tayo. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, pinatawad niya ang ating kawalan ng pananampalataya at binigyan tayo ng bagong puso na natututong magtiwala sa Diyos. Kaya sa bawat pagsubok, huwag tayong tumingin sa ating sariling lakas. Tumingin tayo kay Kristo. Kung si Kristo ay nagtiwala sa Ama sa gitna ng pinakamabigat na pagdurusa, tutulungan din tayo ni Kristong magtiwala sa Ama sa gitna ng ating mga pagsubok. Ang hamon para sa atin, una, punuin natin ang ating puso ng salita ng Diyos. Patuloy po nating pag-aralan, pakinggan, isabuhay ang mga doktrina at praktikal na katuruan ng kasulatan. Ito ang gagabay at magpapatatag sa atin sa panahon ng pagsubok. Pangalawa, manahan tayo sa natapos na gawa ni Kristo sa krus. Dahil ang ating kaligtasan ay ganap ng tinamo ni Kristo, ang mga pagsubok ay hindi pagbabayad sa kasalanan. Hindi rin ito paraan upang maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Sa halip, ang mga pagsubok ay ginagamit niya upang patatagin ang ating pananampalataya, magluwal ng pagtsatsaga at hubugin tayo tungo sa spiritual maturity. Huli, huwag nating sayangin ang ating mga pagsubok, bagkus gamitin ang mga means of grace para sa ikalululhati ng kanyang pangalan. Kapag mabigat po ang ating dinadala, lalo nating panghawakan ang salita ng Diyos
sapagkat dito naririnig natin ang tinig ng Diyos kaysa sa tinig ng ating mga takot. Manalangin ng may pagtitiwala, sapagkat ang ating Ama ay nagbibigay ng mga biyaya sa mga lumalapit sa Kanya. Huwag nating ihiwalay ang sarili sa iglesia. Wala pong lone ranger sa buhay Kristiyano. Sa iglesia, hinuhubog tayo ng Diyos upang lumakad bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Pahalagahan natin ang mga ordinances, lalo na ang Lord's Supper, sapagkat paulit-ulit nitong tinuturo ang ating puso sa Ebanghelyo at sa natapos na gawa ni Kristo. Sa pamamagitan ng mga ordinaryong paraang ito, patuloy tayong pinalalakas ng Diyos tungo sa spiritual maturity. Si Horatio Spafford ay dumanas po ng sunod-sunod na pagsubok. Una, namatay ang kanyang batang anak. Pagkatapos, nasunog po ang malaking bahagi ng kanyang mga ari-arian sa Great Chicago Fire. Makalipas ang ilang taon, pinauwi niya ang kanyang asawa at 4 na anak na babae sakay ang isang barko habang siya ay naiwan dahil sa trabaho. Ngunit habang nasa dagat po ang barko, bumangga ito sa isang barko at lumubog. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap siya ng telegrama mula sa kanyang asawa. 2 salita po ang nakasulat, "Saved alone." Buhay po ang kanyang asawa, ngunit ang 4 nilang anak na babae ay pareho pawang namatay. Habang naglalayag si Horatio Spafford upang sunduin ang kanyang asawa, sinabi ng kapitan na sa eksaktong lugar na ito nalunod ang kanyang mga anak. Sa gitna po ng napakatinding pagdadalamhati, isinulat niya ang mga salitang ito. "When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul." Ang mga salitang ito ay bahagi ngayon ng himnong "It is well with my soul." Mga kapatid ko kay Kristo, sa susunod na awitin natin ang himnong "It is well with my soul", sana iiba na ang ating magiging pag-awit. Huwag lang natin alalahanin ang himig nito. Alalahanin natin ang lalim ng pananampalataya ni Horatio Spafford at higit sa lahat ang katotohanang itinuturo ng James 1 verses 1 to 4. Ang utos na "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds," ay paalala rin na hindi natatapos ang kagalakan sa pagdating ng pagdurusa. Patuloy ang ating kagalakan dahil nalalaman nating may ginagawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito. May layunin ang bawat pagsubok, may bunga ang pagtitiis, may pakinabang ang bawat mananampalataya sa pagsubok. Sa ating pagpartake naman ng Lord's Supper ngayon hapon, muli po nating isasabuhay ang Ebanghelyo. Bago natin kainin at inumin ang mga elemento na nasa ating harapan, ating suriin kung tayo ay may kagalakan sa gitna ng pagsubok at kung tayo ay may pagtitiis na ginagawang ganap ng pagsubok patungong spiritual maturity. Ang Lord's Supper ay paalala sa atin ng natapos na gawa ni Kristo at katuparan ng kanyang pangako. Ang Lord's Supper ay paalala rin na habang hinihintay natin ang muli niyang pagbabalik, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nagsasabing, "It is well with my soul," dahil magaan ang buhay. Sinasabi rin natin, "It is well with my soul," dahil mabuti, tapat at may layunin ang Diyos sa bawat pagsubok. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat
sapagkat sa mayaman mong probidensya, ang bawat pagsubok na dumarating sa amin ay may layunin. Layunin na kami hubugin, gawing matatag ang aming pananampalataya at turuan kaming magtiis hanggang sa huli. Maraming salamat sapagkat sa gitna ng pagsubok, kami may kagalakan dahil ikaw ay kumikilos sa gitna nito. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng pagtuturo mo sa amin, pagpapaalala mo sa amin sa mga bagay na ito ngayong hapon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.